Paano kung ang pinakamalaking laban mo ay hindi ang problema mo, kundi ang takot mo? Lahat tayo ay nakakaranas ng takot. Takot sa kinabukasan, takot na mabigo, takot na mawalan ng mahal sa buhay, o takot na hindi sapat ang ating sarili. Ngunit paano kung may sagot ang Diyos sa bawat takot na bumabagabag sa iyong puso? Sa seryeng ito, matutuklasan mo kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa takot. Bakit ito nararanasan ng bawat tao at higit sa lahat, paano ito mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Maaaring ang sagot na matagal mo nang hinahanap ay nasa salita ng Diyos. Bakit tayo natatakot? Pangunahing talata, Isaías 41:10. Ang takot ay isa sa pinakakaraniwang damdamin ng tao. Kahit ang mga taong matapang ay nakakaranas nito. Ngunit ang tanong ay, saan ito nagsisimula? Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, pumasok din ang takot. Nang magkasala sina Adan at Eva, nagtago sila sa Diyos dahil sa takot. Ang kasalanan ay nagdulot ng paglayo sa Diyos. At kapag lumalayo tayo sa Kanya, mas madaling mangibabaw ang takot. Marahil ngayon ay natatakot ka sa iyong kinabukasan, sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, o sa mga problemang tila walang katapusan. Ngunit sinasabi ng Diyos sa Isaías 41:11, "Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo." Mapapansin natin na hindi sinabi ng Diyos na wala ng problema. Ang ipinangako niya ay ang kanyang presensya. Ang presensya ng Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa anumang kinatatakutan natin. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon lamang sa problema, lumalaki ang ating takot. Ngunit kapag nakatuon tayo sa Diyos, lumalaki ang ating pananampalataya. Ngayong araw, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Pagninilay, ano ang pinakamalaking takot na kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos ngayon? Ang takot ay nilalabanan ng pananampalataya. Pangunahing talata, 2 Timoteo 1:7. Sinasabi ng Biblia, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ang takot ay maaaring magsabi ng, hindi mo kaya. Ngunit ang pananampalataya ay nagsasabing, kaya ng Diyos. Hindi nangangahulugan ang pananampalataya na wala ka ng nararamdamang takot. Nangangahulugan itong pinipili mong magtiwala sa Diyos kahit may takot ka pa. Maraming bayani ng Biblia ang natakot. Si Moises, si Gideon, si David, lahat sila ay nakaranas ng pangamba. Ngunit pinili nilang sumunod sa Diyos. Kapag pinakikinggan natin ang ating takot, tumitigil tayo. Ngunit kapag pinakikinggan natin ang salita ng Diyos, sumusulong tayo. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng takot. Ito ay ang pagpiling sumunod sa Diyos kahit may takot. Pagninilay. Mas pinaniniwalaan mo ba ang iyong takot o ang mga pangako ng Diyos? Alalahanin ang katapatan ng Diyos. Pangunahing talata, Awit 46:1. Kapag natatakot tayo, madalas nating nakakalimutan kung gaano naging tapat ang Diyos noon. Ngunit paulit-ulit na ipinapaalala ng Biblia ang kanyang mga ginawa sa nakaraan upang magkaroon tayo ng lakas sa kasalukuyan. Sinasabi ng Awit 46:1, ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Balikan mo ang mga pagkakataong iniligtas ka ng Diyos. Ilang beses ka niyang tinulungan. Ilang beses ka na niyang hindi pinabayaan? Kung naging tapat siya noon, magiging tapat pa rin siya ngayon. Ang takot ay nakatingin sa hindi pa nangyayari. Ang pananampalataya ay nakatingin sa katapatan ng Diyos. Kapag naaalala natin ang kanyang kabutihan, unti-unting napapalitan ng kapayapaan ang ating pangamba. Pagninilay, ano ang isang malaking himalang ginawa ng Diyos sa iyong buhay na nagpapatunay ng kanyang katapatan? Ibigay sa Diyos ang iyong mga pag-aalala. Pangunahing talata, 1 Pedro 5:7. Sinabi ng Apostol Pedro, ay hagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakitan niya. Marami ang nagsisikap dalhin ang lahat ng problema ng mag-isa. Ngunit hindi tayo nilikha ng Diyos upang pasanin ang lahat. Kapag tayo ay nananalangin, ipinapakita nating nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi laging agad nawawala ang problema. Ngunit madalas na binabago ng Diyos ang ating puso upang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Ang panalangin ay hindi lamang humihingi ng tulong. Ito ay nagpapaalala sa atin na may Diyos na kumikilos kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. Kapag ibinigay natin sa Kanya ang ating mga alalahanin,
Nagbibigay siya ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Pagninilay, may pasanin ka bang matagal nang dinadala na kailangan mo nang ipagkatiwala sa Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapalayas sa takot. Pangunahing talata, 1 Juan 4:18. Nagtatapos ang seryeng ito sa isa sa pinakamagandang pangako ng Biblia. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kapag tunay nating nauunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos, nababawasan ang ating pangamba. Hindi tayo iniwan ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng pag-asa at walang hanggang buhay. Ang krus ang pinakamalaking patunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Maaring may mga araw na makakaranas ka pa rin ng takot. Ngunit sa bawat pagkakataon, maaari kang lumapit kay Kristo at sabihin, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Ang taong nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos ay may kapayapaan kahit may unos. Pangwakas na hamon. Ano man ang kinatatakutan mo ngayon, tandaan mong mas dakila ang Diyos kaysa sa iyong takot. Hawakan ang kanyang mga pangako. Manalangin araw-araw at lumakad sa pananampalataya. Ang Diyos na kasama mo ngayon ay siya ring Diyos na magdadala sa iyo hanggang sa tagumpay.